Ika-27 Kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagplano ang lahat ng namamahalang pari at ang pinuno ng mga Hudyo kung ano ang gagawin nila para maipapatay si Jesus. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Ang pagkamatay ni Judas. Nang malaman ng traidor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus, nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, "Nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan." Pero sumagot sila, "Ano ang pakialam namin diyan? Problema mo na iyan." Itinapon ni Judas sa templo ang salapi. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga namamahalang pari ang salapi at sinabi, "Hindi natin maaaring ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Dahil ibinayad ito upang maipapatay ang isang tao, labag ito sa ating kautusan." Kaya napagkasunduan nilang gamitin ang salapi para bilhin ang bukid ng magpapalayok at gawing libingan ng mga dayuhan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ang lugar na iyon na Bukid ng Dugo. Sa pangyayaring iyon, natupad ang ipinahayag ni Propeta Jeremias nang sabihin niya, kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang napagkasunduan ng mga taga-Israel na ipambili sa kanya, at ginamit nila ang pera bilang pambili ng bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Inimbestigahan ni Pilato si Jesus. Nang madala na si Jesus kay Pilato, tinanong siya nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi sumagot si Jesus sa mga paratang ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Bakit ayaw mong sagutin ang mga paratang nila sa iyo?" Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka ang gobernador. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. Nang panahong iyon, may isang kilalang bilanggo na ang pangalan ay Barabas. Nang magtipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa mga pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, "Huwag mong pakialaman ng taong iyan na walang kasalanan, sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya." Pero sinulsulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Kaya nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Sino sa dalawa ang gusto ninyong palayain ko?" Sumigaw sila, "Si Barabas." Nagtanong pa ulit si Pilato, "Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Tinanong sila ni Pilato, "Bakit? Ano bang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito." Sumagot ang mga tao, "Kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan." Pagkatapos, pinalaya ni Pilato si Barabas, pero si Jesus ay pinahagupit niya at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ang buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya at ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakot siyang sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo.
Matapos nilang kutsain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene na ang pangalan ay Simon. Sapilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman ito ni Jesus, ay hindi niya ininom. Ipinako nila si Jesus sa krus, at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, "Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos." Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa kanya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad namang tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Pero sinabi naman ng iba, "Hayaan mo siya. Tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya." Muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak nang mayanig ang lupa at nang makita ang mga pangyayari. Sinabi niya, "Totoo ngang siya ang anak ng Diyos." Sa di kalayuan ay maraming babae na nanonood sa mga pangyayari. Noong umalis si Jesus sa Galilea, sumunod ang mga babaeng ito sa kanya at tinulungan siya sa kaniyang mga pangangailangan. Kabilang sa kanila si Maria na taga Magdala, si Maria na ina ni Santiago at Jose at ang asawa ni Zebedee. Ang paglilibing kay Jesus. Nang magtakip silim, isang mayamang lalaki na taga Arimatea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus, at iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen. Inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol na ipinagawa niya para sana sa sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan, at saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. Naglagay ng mga gwardiya sa libingan. Kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga Pariseo kay Pilato. Sinabi nila, "Natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon,
Sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw, dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa sa noong una. Sumagot si Pilato sa kanila, "May mga gwardya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo." Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas, at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay.